Narinig mo na ba ang salitang garapa? Isang bagay na maaaring pamilyar ka na nga kung isa kang antingero o nag-aaral ng mga kaalamang lihim. Subalit batid mo ba na isa ring natatanging gamit, pamproteksyon, panghalina, pangrebwelta at pangkabal ang bagay na ito? Hello, what's up? Your best here. Halika at sa videong ito ay ating talakayin ang mga lihim at natatanging gamit ng garapa at kung ano-ano nga ba ang nilalaman nito. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga ba ang garapa? Ang garapa o ang salitang garapa ay hango nga sa salitang Espanyol na garafa. Isang maliit na bote na kadalasang pinaglalagyan ng mga liquid na gamot. Bagaman sa kasalukuyang panahon ay hindi na nga ito madalas gamitin dahil mas kilala na nga ang mga bagay na ito sa tawag na botelya o di kaya naman ay garapon. Ngunit alam mo ba na ang garapa ay mayroong malalim na ambag sa kasaysayan ng mga sinaunang panggagamot, faith healing at mga makalumang medisina, lalo na nga ng mga albularyo o mga antingero. Kadalasan nila itong sinisidlan o pinaglalagyan ng iba't ibang mga bagay at gamit na nagtataglay ng mga bisa at mga kapangyarihan. Maraming uri ang garapa. Ilan na nga dito ang Dignum Garapa, Garapa de Guerra, Garapa de Santo Cristo, at Garapa de Cabal, at marami pang iba. Ang mga garapa ay naglalaman ng langis na nagsisilbing babad sa mga gamit na nilalaman ng garapa. Ang langis nito ay maaaring gamiting panghaplas sa alinmang masasakit na bahagi ng katawan, katulad nga ng mayroong pilay, lamig, kinukulam, palipad hangin, at mga kakaibang karamdaman. Marami pang ang gamit ang garapa, base nga sa mga nilalaman nito. Ito ay maaaring gamiting pampaswerte sa negosyo, pangontra sa mga lalang ng tao, pangakit o panghalina, pangrebwelta, at maaari rin bilang pangkabal o kaya ay tagibulag. Ito ay karaniwang sinisidlan o nilalamnan ng mga espesyal na kahoy kagaya ng dignum, puting korales, saga-saga o kaya naman ay mga mutya. Maaari din itong sinasangkapan ng mineral at mga batong buhat sa iba't ibang mga lugar o mga liblib na lugar o kabundukan. Mayroon din itong ilang mga garapa na sinasangkapan naman ng mga bertud at mga mutya o bulaklak ng iilang mga halaman na nagdadala ng swerte kagaya nga ng bagukbok. Ang ilan naman o pangkaraniwan na nga nating nakikita ay ang mga garapa na naglalaman ng kapirasong papel na mayroong mga nakalimbag na mga orasyon, dasal o mga pangontrang dasal. Pinaniniwalaan na mahusay ang mga garapang ito. May mga ilang pagkakataon na kumukulo ang langis nito o nagliliwanag ang mga nilalaman ng bote o garapa sa oras na nasa oras ng panganib ang nagtatanga nito. Mayroon ding mga garapa na sadyang pinapabless pa o kinukuha pa sa mga sagradong bundok katulad ng Mount Banahaw upang ito ay mas maging mabisa at epektibo. Mainam na gamit ang mga garapa. Isang munting botelya lamang, subalit maaaring maglaman ng maraming kapangyarihan at bisa. At maging ang mga pangkaraniwang tao ay ligtas na gumamit nito. Mayroon at marami na rin itong binebenta online, subalit mas marapat na bumili kayo o kumuha nito
sa mga lehitimong gumagawa ng mga orasyon. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng botelyang ito unang tinatawag na garapa? Isang bagay na nag-uumapaw pala sa bisa at kapangyarihan. Subalit gaya ng lagi kong paalala, ang mga bagay pong ito o mga pampaswerte ay gamitin lamang nating gabay o pang-enhance, bagkos ay sabayan natin ng sipag at tiyaga at huwag kalimutan ang pagtawag sa may kapal. Madalas ka bang nagmamasid sa inyong bakuran? At napansin mo na rin kaya ang bagay na ito sa mga tanimong halaman? Isang animoy kumpul ng bula na nakadikit sa sanga o sa ilalim ng mga dahon. At sa loob ng mga bulang ito ay mayroon palang nakakubling isang munting insekto. At batid mo ba na ang insektong ito pala ay nagtataglay ng isang natatanging mutya at isang mabisang sangkap sa paggawa ng panggayuma? At iyan ang ating pag-uusapan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig kayo sa mga bago at kakaibang kaalaman o isa kayong antingero, ang videong ito ay para sa iyo. Ito ang insektong tangis-tangis, frog hoppers o spittle-bugs naman sa Ingles. At karaniwang makikita nga sa mga puno sa gilid ng ilog, parang at mga kagubatan. Tangis-tangis kung tawagin dahil ito ay naglalabas ng mga tubig o bula o napapalibutan ng mga bula, at tangis na nangangahulugan din ng pagluha o walang tigil na pag-iyak. Ang insektong tangis-tangis ay kapamilya rin ng mga cicadas. Subalit ang mga munting anak nito ay binabalot nila sa laway o sa bula upang ingatan ito sa iba pang mga insekto, ibon, mainit na panahon at temperatura habang ito ay bata pa nga at malambot pa. Tumatalon ang mga tangis-tangis kahit na nga ito ay mayroong mga pakpak, at kaya nga nitong tumalon ng hanggang 70 cm o 28 inches vertically. Isang kakaibang insekto ang tangis-tangis, at pawang ang mga laking probinsya lamang ang madalas nakakakilala dito. Subalit batid mo ba na napakainam palang sangkap sa lumay o panggayuma o love potion ang mga bula nito? Opo, sapagkat tulad ng tangis-tangis ay parating iiyak o malulungkot raw ang sinumang patungkulan o gamitan nito sa tuwing hindi niya kasama ang kanyang kasintahan o kapartner. Maaaring nakamamanghang isipin, subalit marami sa ating mga kababayang ati buhat sa tribo sa gawing Kabisayaan ang magpapatunay ng kapangyarihan at bisang taglay ng lumay na sinangkapan nga ng laway ng tangis-tangis. Subalit maliban pa rito, ang insektong ito rin pala ay maaaring magtaglay rin ng isang bertud o mutya, isang batang tangis-tangis na na-fossilize o naging bato, o di kaya naman ay isang bato na nabuo sa loob ng mga bula nito at parehong makukuha buhat sa mga bula ng tangis-tangis. Ngunit ito ay bibihira lamang at napaka-rare kung matagpuan. Ang bato o mutya ng tangis-tangis ay isang mainam na pampaswerte sa mga tindahan, negosyo, at gayon din ay isang epektibong panghalina sa pag-ibig man o sa paghahanap ng trabaho. Kaya naman kung makakita ka ng ganitong mga bula-bula ng tangis-tangis sa mga dahon, ay maging mapagmasid dahil baka meron na itong tinataglay na mutya. Ikaw, nakakita ka na ba ng insektong tangis-tangis? Ano naman ang tawag nito sa inyong lugar? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay
wala dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong.